Hello, good afternoon. Ayan, magandang araw po sa ating mga uploader po, sa ating mga applicants ng QCE Services online process ng health certificate po. Ayan. Meron lang din po akong mahalagang sasabihin. Ito po ay tungkol sa mga requirements po na ina-upload natin online. Requirements po ng health certificate. Number 1 po dito, no, yung result ng laway at dumi. Ayan. Mag-ingat po tayo sa mga ina-upload nating pictures, no? Unang-una, so may nakikita po kami dito na nag-a-upload mismo ng dumi ng tao. Dumi ng tao at saka yung laway ng tao. So hindi po specimen, hindi po picture ng specimen ang kailangan na i-upload doon, no? Ang ina-upload po doon ay yung resulta ng laway at dumi. Hindi po yung mismong specimen, okay? So ang gagawin po ninyo sa mga naguguluhan po, usually external po ang siguro ang hindi sinasadya. I don't know kung hindi sinasadya ano. Pero sa tingin ko naman ay hindi ko rin masasabi, no, ayoko mag-judge. Okay, para maunawaan nyo lang po. Okay. Ang gagawin po doon sa laway at dumi kung kayo ay naka-external, no, ay isasubmit nyo doon sa laboratory clinic o sa service provider ninyo para ma-examine po nila ang inyong laway at dumi. Okay? Yung resulta po ay kukunin ninyo at yung resulta po ang pipicturan at i-upload po doon sa requirement field. So kung mapapansin niyo po doon sa page kung saan kailangan po kayong mag-upload ng requirements, may makikita po kayo doon na maliit na box na nakalagay na upload stool and sputum result. So pipindutin lang yon, hanapin po doon sa device ninyo yung nakasave na clear and readable copy, no, picture na ng inyong stool and sputum result. Ayan, so kailangan wag naman po yung Xerox, yung original po yung picturean nyo para malinaw at madali po itong nababasa, no? Yun po yung kailangan na i-upload. Ngayon, paano po natin malalaman at paano tayo makakasiguro kung tama pala yung na-i-upload natin? Kasi sa device natin maraming nakasave na pictures, no? Minsan may nakita pa kami dyan na alam niyo na, magjowa, no, na nag-selfie o na-i-upload nila yung picture nila. Tapos, hindi nila ni-review. Ang purpose po nung nakalagay doon na review button na naka-highlights ng blue, ng royal blue, no? Ang purpose nun is para ma-review ninyo muna yung mga in-upload yung requirements bago kayo mag-certify and submit. Yun po yun. So, maging mabusisi po tayo doon. Baka mamaya niyan, yung picture nyo kung saan na nakarating, nakabalandra na. Pero hindi, kasi pagdating naman sa side ito ng validator, secure naman ang mga hindi nyo sinasadyang may upload. Pero kahit na, no, ingatan po ninyo yung mga na makapag-upload kayo ng mga pictures, lalo yung mga personal ninyong mga pictures, yung mga selfie ninyo dyan, no, ingatan nyo po yun na upload. Okay? Tapos marami din pong nagtatanong, bakit ba't ako na-reject? Kasi naglagay ako ng nag-apply po ako as new applicant. Tapos wala pa naman akong health certificate kaya naglagay na lang ako doon ng result ng laway at dumi doon sa HRB Seminar 1 and 2, Health Card 1 and 2. Ayan, sa mga new applicants po natin, okay, na naka-external laboratory process, hindi po dapat kayo mag-upload doon ng kung anumang dokumento na hawak ninyo kasi may nakalagay naman po doon na required field. So, doon sa field ng mga requirements, may naka-red na button doon na nakalagay required. So, yun lang po yung a-uploadan nyo. Yung resulta lang ng laway at dumi. So, ang tanong nyo, wala pa po kasi akong previous health card bakit nakalagay po doon upload previous health card? Isipin nyo po, yung application nyo is new. So, hindi talaga kayo dapat mag-upload doon ng health certificate kasi nga po, kumukuha pa lang kayo. So, ang nangyayari kasi, pag in-uploadan nyo yan,
mali na po ang makikreate na payment. Okay? Mali ang ma-generate na payment. So, mali na yung proseso. So, ang mangyayari, akala nyo tapos na kayo, pagdating dun sa dulo ng application nyo, maaari kayo ma-reject. Okay? So, tignan po natin mabuti. Take time to read. No? Lagi tayong mag-check, magdalawang tingin kung yung nagawa po ba natin na application is tama na. Okay? Kasi sa totoo lang, sa inyo po ang magiging control niyan. Kayo po ang may control, no, ng pag-a-apply po ng inyong health certificate. Wala po sa amin. Hindi po kami pwede mag-edit. Okay? So, that's all. Ayan. Abangan na lang po natin yung mga susunod na updates natin, no? Kung meron pa tayong maaring ma-share sa mga applicants natin ng health certificate online process o QCE services. Ayan. Once again, I'm Yang Villablanca at your service po. Huwag po natin kalimutan na mag-like, subscribe, at syempre pwede din naman po natin itong i-share para po doon po sa mga hindi pa nakakaalam ng mga tamang pagproseso po ng health certificate online process dito po sa Quezon City QCE Services website. Ayan, maraming salamat po. God bless us all.